Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. O eto na hinihintay nating lahat, na magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umuugong na balitang pagpapatalsik di umano sa pangalawang Pangulo. O eto po, mga ka-PL, nililinaw po ng Pangulo. Basahin ko po. Pero bago ko po simulan, makikisuyo muna sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan, pa-like na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang para happy tayong lahat, mga ka-PL. Ano? Okay? O ito po ang sabi ng Pangulo, ha. PBBM, Vice President Sara Duterte does not deserve to be impeached. Ilang beses ko na po itong ikinontent Mapa-live man o mapa-short video man, sinasabi kong lagi, malay natin, baka isang araw, magsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo o buwan. Hindi pa umabot ng buwan. Linggo lang, eto na. O, tuloy ko yung basa. Patuloy na tinatamasa ni Vice Presidente Sara Duterte ang buong suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng panawagan ng impeachment laban sa kanya dahil binigyan diin ng huli na hindi siya karapat-dapat na mapatalsik sa pwesto. Ayos? Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. Ha? Hindi siya karapat-dapat na ma-impeach. Ha? Kaya sisiguraduhin natin na ito ay isang bagay na ating pagtutuunan ng pansin, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-PL. Saan pa ito nangyari? Sa ngayon, nasa ibang bansa pa si PBBM, di ba? Sa ibang bansa po nangyari itong pahayag ng Pangulo. Ito, patunay, ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag sa kapihan kasama ang media noong linggo ng hapon, oras po sa Hawaii. Nang tanungin ang kanyang reaksyon tungkol sa mga napaulat na planong impeach kay Vice President Sara Duterte. Ito pa, idinagdag ng Pangulo na ang mga panawagan ng impeachment laban sa mga matataas na opisyal ay hindi na bago dahil binigyang diin niya na palaging may isang elemento na gustong baguhin ang resulta ng isang halalan. Marami po yan silang mga elemento na yan, mga ka-PL. Hindi lamang po isa, kundi marami. Sigurado po ako, kilala nyo po at alam nyo po kung ano-ano ito. Ito pa, So I guess a continuing evaluation of that thinking na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, i-impeach natin. Yun, ayaw namin dyan, tanggalin natin yan, i-impeach natin yan. Walang ganun, Well, meron naman sigurong dahilan kung bakit lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached, he added. Ayan. Nang tanungin kung mayroon ng crack, ito pinakamagandang tanong, mga ka-PL, sa Uniteam, sabi ni Pangulong Marcos na hindi niya nakikita sa darating, ito, kasalukuyan, mas lalo na yung darating, no? Ito, dahil idiniin niya na lalo silang lumalakas at lumalakas sa pagdadagdag ng mga miyembro. Maliwanag sa mga nagpapakalat, tuwang-tuwa, lalo na't mai-impeach o di umano ipapa-impeach itong pangalawang Pangulo. Itigil nyo na po yung mga fake news ninyo,
Walang katotohanan yan. Mismong Pangulo na po ang may sabi. O sa mga natutuwa na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo kasi antay po kayo sa mga Duterte. Kaming mga ayaw na masira ang Uniteam, ito ang gusto namin. Kaming mga nangahawak pa sa Uniteam, ito po ang pangarap namin na wag masira ang Uniteam. Kasi silang dalawa lang po ang ibinoto natin. Walang iba, Marcos Duterte lang. Mabuti na lang at hindi pinatagal ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kapil, ang pahayag niya. Hindi pa siya nagkakauwi ng bansa, nagbigay na agad ng pahayag. Siguro naririndi na yung Pangulo sa mga tanong na yan. Kaya ito, sinagot niya na. O ito pa, napansin din ni Pangulong Marcos ang pag-unlad ng politika sa Uniteam nitong mga nakaraang buwan. Maunlad pala di ba? Ito ang parehong mga tao na nagsasalita tungkol sa impeachment. They are the same people that talk na wala na. Nagbabaklas-baklas na yung Uniteam. Hindi totoo yon. Di ba? Ito nakalagay hindi totoo yon. Tignan na lang ninyo ang mga political developments nitong mga nakaraang buwan, sabi ni Pangulong Marcos. Ito pa, huli binigyang diin din ni Pangulong Marcos na sa personal na antas na maganda ang kanilang relasyon ni Vice Presidente Duterte dahil binigyan diin nito na wala siyang nakikita kundi magagandang bagay sa kanyang trabaho sa Department of Education o DepEd, mga ka-PL. Ito po ang mga pinaka-bago at pinaka-maiinit na balita ngayon, mga ka-PL. Maliwanag. Walang impeachment na magaganap. Mismong Pangulong Marcos na ang nagsalita, mga ka-PL. Tumigil na kayo. Kayong mga nagpapakalat, kayong mga natutuwa na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, pahiya na naman kayo. Kami na naman ang nagwagi. Kaming mga nananatili pa rin sa Uniteam. Kasi kayo kung sino-sino sinusuportahan ninyo Dalawa lang ang binoto natin Dalawa lang. Marcos Duterte, wala nang iba. Bakit nakakiling kayo sa iba? Bakit kayo sumusuporta sa iba? Dalawa lang. Ngayon, kung meron mang bulok na kasama sa administrasyon ng Pangulo, banatan po natin. Para magising siya, nabulok siya. Hindi naman kasi maaari yung isang anong tawag dyan sa Bisaya, sa Tagalog, yung isang buong bunga ng kamatis na walang isang bulok. Meron pong isang inuuod at walang iba kundi si wala. Ayoko sabihin. Di ba? Marami, hindi lang isa lang, marami ang mga bulok at inuuod sa administrasyon ni PBBM. Sila dapat ang banatan natin. Hindi yung pangalawang Pangulo na ibinoto naman natin. Walang ganun. Walang baliktaran po, mga ka-PL o mga kababayan. Ayos hanggang dito lang. Update ko lang po kayo dito sa pinakamainit at pinakabagong balita. Okay? Hanggang dito lang. Maraming salamat sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.